Ito ang epiko ng mga manobo na nagsasalaysay tungkol sa buhay ni Tulalang. Siya ang panganay na anak ng isang mag-asawang mahirap. Isang araw ay nasa gubat si Tulalang at nangunguha ng ubod ng ratan na kanilang pagkain. Nakakita siya ng isang matanda na naaawa pala sa kanilang magkakapatid. Lumapit sa kanya ang matanda at ang wika, "Huwag kang mag-alala sa inyong pagkain, Tulalang. Simula ngayon ay hindi na kayo magugutom. Ano man ang naisin ninyo ay mapapasa inyo." Simula noon, ang magkakapatid ay nanagana sa pagkain. Sa kabila ng kanilang kasaganaan, ay nanatili pa rin silang masisipag. Umunlad ang kanilang kabuhayan at ito ay nabantog at sa buong kapuluan. Maraming mga tao sa iba't ibang tribo ang nagtungo sa kanilang tahanan upang pumailalim sa kanilang kapangyarihan. Pagkalipas ng maraming taon, ipinasya ng mga magkakapatid na manirahan sa torohan o palasyo. Ang palasyo ay nagpapalawak at ang trono ay napapalamutian ng mga ginto, pilak at iba pang mamahaling bato. Walang tigil ang mga alipin sa pagtugtog ng magagandang musika, kaya ang mga naninirahan sa paligid ng palasyo ay naaaliw rin. Si Tulalang ay isang binatang matangkad, payat, may maitim na mga ngipin at mahabang buhok. Siya ay may sinturong isang damak lamang, ngunit na ipupulupot niya ng 7 ulit sa kanyang baywang. Puting-puti ang kanyang damit na may mahabang manggas at ang pantalon niya ay hanggang tuhod lamang. Ang kanyang mga daliri ay nagkikislapan sa mga gintong singsing, may balaraw sa baywang at may pulang turban sa ulo na ginagamit sa paligid. Siya ay laging nakayapak lamang. Ang magkakapatid ay may kanya-kanyang silid sa palasyo maliban sa kaisa-isang kapatid na babae na inilagay sa pinakamalalim na bahagi ng 7 patong na basket na nakabitin sa loob ng silid ni Tulalang. Siya ay hiyas ng magkakapatid na dapat ingatan, ngunit ang dalaga ay may kapangyarihang mag-anyong iba't ibang hugis na naisin niya. Siya ay gadaliri lamang habang nasa loob ng basket. Siya ay nananatili sa loob ng basket kung wala siyang gagawin. Ang kapatid nilang babae ay nagtatanim ng mahiwagang rosas tuwing umaga at bagong tumanghali ay namumulaklak ito. Kapag nalanta agad ang mga bulaklak na rosas ay nagbabalag, may darating na kaaway sa kanilang kaharian. Isang araw, ang biglang nalanta ng bulaklak na rosas, dumating si Agoryo at sinalakay ang Kulaman. Ang kanilang kaharian hindi man lamang nabahala o natakot sa si Tulalang at ipinagpatuloy ang kanyang ginagawa. Hinamon ng mayabang na general si Tulalang. Isa sa kanyang mga singsing ang nagsalita at pinagyuhan na labanan ang kaaway. Inalis niya ang daliri ng singsing at inutusan ito na labanan ang mga kaaway. Sa isang iglap ay naging sundalo ang singsing. Lumaban ito at maraming napatay na mga kaaway. Nakita nito ni Agyo at ibinunyag niya ang mga sundalo ay isa lamang singsing. Kaagad nilang pinaghahampas at sibat ng mga sundalo sa kanya, kaya huminto ito at naging singsing na muli. Muling hinamon ng mayabang na general si Tulalang. Inutusan ni Tulalang ang kanyang balakaw na makipaglaban. Ito ay naging sundalo at muling naman pumuksa ng mga kaaway. Ibinunyag na naman ni Agoryo na ang sundalo ay isang balakaw lamang. Hinawakan niya sa leeg ang balakaw na naging sundalo. At ito ay bumalik sa dating anyo. Ang leeg ang naging hawakan ng balakaw. Sa pangatlong hamon ay si Tulalang na ang lumaban. Marami siyang napatay ng mga tauhan ni Agyo. Nang siya ay napagod ay umakyat siya sa palasyo at nagpahinga. Halinhan naman siya ng kapatid niyang si Mangapitan. Sa kanyang kamay naman namatay ang kalahati ng mga kalabang natitira. Siya ay napagod din at nagpahinga sa palasyo, kaya siya ay halinhinan naman ng pinakabunso sa magkakapatid si Manalisin. Nangamatay ng lahat ang mga kalaban maliban kay Agyo. Naglaban naman sina Agyo at Minalasin. Tinamaan ng sibat si Agyo.
Nagbalik sa dating anyo si Agyo na kanina ay nag-anyong pulubi bago maglabanan. Siya ay naging isang makisig na binata. Nagpatuloy sila sa paglalaban hanggang sa mapagod. Nakita pala sila ng kapatid na babae ni Tulalang sa mahiwagang langis na nagpatulog sa kanila. Nalaman nila pagkagising na sila palang dalawa ay magpinsan. Kung araw ay natutulog si Tulalang sa ilalim ng isang punong kahoy, isang uwak na nakadapo sa sanga ang dumumi sa kanyang mukha. Nagising siya at pinagbigay alam sa kanya ng uwak na may darating na isang napakalaking higanteng kumakain ng tao. Sinabi rin sa kanya kung paano ito matatagpuan. Agad-agad ay nagtungo siya sa kagubatan at dito ay nakakita siya ng isang kubong may naninirahang matandang babae. Sinabi sa kanya na matanda ang tungkol sa higante at sa magandang dilag na bihag nito. Tinungo niya agad ang tahanan ng higante na sinabi sa kanya ng matandang babae. Ang bahay ng higante ay napakataas kaya maraming punong saging na tumubo sa ilalim nito. Natutulog ang higante at nakakulong ang dalaga sa hawlan nang siya'y dumating. Nagising ang higante. Sino ang nariyan? Ang sigaw ng higante. Nakaamoy ako ng baboy, tamang-tama sa aking pananghalian. Hindi ako baboy, ang sagot ni Tulalang. Ako ay taong kagaya mo. Kinuha ng higante ang panggarote at dalawa ay naglaban. Nagawang putulin ni Tulalang ang dalawang kamay, dalawang paa at ulo ng higante. Inilabas ni Tulalang ang babae mula sa hawla. Napagkaalaman ng binata na ang pangalan ng magandang babae ay Makaranga at ang puok na pinanggalingan niya ay Makaranga rin ang pangalan. Naakit siya sa dalaga kaya niyaya niya itong pakasal. Tumanggi ang dalaga. Dahil pagod, si Tulalang ay nakatulog. Nalimutan tuloy niya ang iniluluhog na pag-ibig sa dalaga. Nang magising siya ay wala na ang dalaga, ngunit isang suklay ang sadyang iniwan nito at nakuha naman ang binata. Kaagad siyang nanaog sa tahanan ng higante at sumakay sa kanyang musala. Nagtanong siya sa 7 babaeng nanahina na tagpuan niya. Tinungo niya ang itinuro ng mga ito. Napag-alaman niya na si Makaranga ay nagtungo sa kulog. Tinungo niya kaagad ang kulog, ngunit ang babae raw ay nagtungo sa kidlat. Ngunit ito raw ay nasa langit ng puntahan niya. Nagtungo siya sa langit at dito ay nakita niyang naliligo sa ilog ang dalaga. Binanggit niyang muli ang kanyang pag-ibig, ngunit hiniling ng dalaga na bayaan muna raw siyang makauwi sa kalangitan. Nakauwi ang dalaga sa kanyang palasyo at napag-alaman niya na ang ama pala niyang hari ay namatay na. Sa ngayon, ang kanilang kaharian ay nangangailangan ng hari. Pumayag siyang pakasal kay Tulalang. Umuwi muna si Tulalang sa kanilang kaharian bago pakasal. Pagdating sa kaharian ay napag-alaman niya na sinalakay na muli ang Kulaman upang kunin ang kanyang kapatid na babae. Iniligtas muna niya ang kanyang kapatid hanggang sa makalimutan niya ang pangako kay Makaraga. Minsan wala si Tulalang sa kaharian ay muling sumalakay ang mga kaaway. Ang hari ng mga bagyo ang puno ng mga kaaway. Siya ang pinakamalakas na kaaway ni Tulalang sapagkat hindi siya nakikita. Nagapi ng kaaway ang 2 kapatid na lalaki ni Tulalang at ang babae naman ay dinala sa kaharian nito. Nang tumangging pakasal ang babae sa hari ng mga bagyo ay nilaslas ang kamay niya. Nang malaman ito ni Tulalang ay madali siyang sumakay sa musala at tinungo ang kuweba ng hari ng mga bagyo. Nag-anyo silang sibat at pumasok sa kuweba, ngunit ang hangin ay wala na roon. Gumawa siya ng paraan upang makapasok sa kaharian. Nagbalat kayo naman siyang isang bata at sa isang paraan ay nakapasok siya sa palasyo at naging alila. Siya ay nadistino sa kusina. Minsan ay nakasalubong niya ang kanyang kapatid na babae. Isang gabi ay itinakas niya ang kanyang kapatid. Naghinala ang hari na ang batang alipin ay si Tulalang, kaya ipinasya niyang lusubin muli ang Kulaman. Bago umalis ang hari ng mga bagyo at ang mga tauhan nito ay hiniling muna ng hari na huminga sila sa isang bote at takpang mahigpit at ibitin sa loob ng palasyo. Nang maglaban na ang 2 pangkat ay napansin ni Tulalang na kapag may napapatay silang kaaway ay napapalitan agad ng 2 mula sa dugo nito. Lalong dumarami ang kaaway habang marami silang napapatay. Tinungo niya kaagad ang kaharian ng mga bagyo, gumawa silang muli ng paraan upang makuha ang boteng pinag-iwanan ng kaluluwa ng hari at mga kawal nito.
Kinabukasan, sa harap ng mga kaaway, tumayo siya sa beranda ng palasyo at binalaan ng hari at ang mga kawal nito. Kung hindi kayo susuko ay babasagin ko ang boteng ito upang mga matay ang inyong kaluluwa. Napilitang sumuko ang hari at mga kawal nito at naalipin kay Tulalang. Isang araw, ipinabatid ni Tulalang sa kanyang nasasakupan na ang sarimbar na galing sa langit ay darating na upang silang lahat ay kunin. Niling niya sa mga tao na manalangin sa loob ng 4 na buwan upang pagdating sa langit ay maging katulusan o kaluluwa, maging ang 4 na magkakapatid. Pagkatapos ng 4 na buwang panalangin ay biglang may umihip na malakas na hangin. Nagdala ito ng balita kay Tulalang na isang malaking baboy ramo ang manggagaling sa silangan upang silain ng mga tao sa kulaman at isang higante ang haharang sa sarimbar, pagbabalik sa langit. Dahil sa taglay na lakas ni Tulalang ay napatay niya ang baboy ramo at higante. Katanghaliang tapat ay bumaba na ang sarimbar sa nakasabit sa kadenang ginto. Ito ay hugis bangka ngunit yari sa bato. Isa-isang sumakay ang mga tao upang iakyat sa langit. Isa pang higante ay nagtangkang pumutol ng kadena ng sarimbar ngunit napatay rin siya ni Tulalang. Ang mga kapatid ni Tulalang at ng mga mamamayan ay naging maligaya sa kalingitan at nagtamo ng buhay na walang hanggan.